Ito mga kababayan ko hindi ako nagtatampo kay Senator Amy ha. Hindi ako nagtatampo, hindi rin ako kumakalaban. At hindi ko binabanatan si Senator Amy. Gusto ko lang liwanagin to, Sen. No, gusto ko lang liwanagin to. May nabanggit ka kasi dito na wag tayong umasa sa puti. Sa mga at wala naman daw tayong kaaway. Pakinggan yung sinabi ni Senator Amy. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Ayon naman sa kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa isang panayam sa radyo. Huwag tayo masyadong kakampi sa mga Amerikano kahit napipikon tayo sa inject dahil wala naman tayong kaaway at hindi tayo mga handa makipag-away. Ayan. May sinabi si Senator Amy sa panayam sa isang radyo. Ay, Sena, hindi kita binabanatan dito Gusto ko lang klaruhin at liwanagin. Huwag tayong magpapakampante o magtitiwala sa mga kakampi sa puti. Ayan, sabi niya dito. Huwag tayong masyadong kakampi sa mga puti. Kakampi sa mga Amerikano kahit napipikon tayo sa inject. Kahit napipikon daw tayo sa incheck. Thank you very much, Senator Amy. Ang ganda ng sinabi mo dito, to be honest. Biruin mo, nasabi mo na napipikon tayo sa mga incheck. That's the real point. Ito po standing ko doon sa sinabi ni Senator Amy, mga kababayan ko. No? Mga kapatid. Kung ako po yung tatayo dito sa sitwasyon na to. Ako po yung tatayo dito sa situation na to, Senator Amy. Ang standing ko po dyan, kung sino po yung makakatulong sa akin, yun ang pakikisamahan ko. No? Yun po yung pakikisamahan ko. Sorry to say this mga kababayan ko. Kung sino po yung nakakatulong sa akin, sino po yung maayos na nakikisama sa akin, sino po yung pwedeng tumulong sa akin, yun po yung pakikisamahan ko. Tama po ba ako, mga kababayan? Correct me if I'm wrong, mga kapatid. Mga kababayan ko, kung nakakatulong po sa akin ang Amerika, kung nakakatulong po sa akin ang Japan, bakit di po ako didikit doon? What's the reason, Senator Amy? Bakit po ang napansin ko po na sinasabi niyo po dito ganito? Huwag daw tayo kakampi sa puti. Kanino po tayo kakampi? Panoorin niyo mabuti Ayon naman sa kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa isang panayam sa radyo. Huwag tayo masyadong kakampi sa mga Amerikano kahit napipikon tayo sa inject dahil wala naman tayong kaaway at hindi tayo mga handa makipag-away. Hindi naman talaga din tayo handa makipag-away, Senator Amy. Alam naman natin na wala tayong ibubuga sa mga superpower na bansa na yan. Di ba, mga kababayan ko? Wala talaga tayong ibubuga sa mga superpower na mga bansa na yan at di natin kayang harapin yung mga yan. Ngayon, mga kababayan, ang tanong kasi dito, Sen, ang tanong ko po dito, kanino po tayo dapat dumikit? Kanino po tayo dapat lumapit? Pwede po ba tayo lumapit ng North Korea? Para bigyan tayo ng proteksyon? Pwede ba tayong lumapit sa Russia? Nang sa ganon, gaya ng ginawa ni Duterte, meron tayong proteksyon. Pwede ba tayo lumapit sa ibang bansa pa? If I am the President of the Republic of the Philippines, didikit ako doon sa mga tao, sa bansa, na meron kayang itulong sa akin. Bakit? Hindi naman daw nating kaaway ang inchik, wala daw tayong kaaway. Ano tawag mo sa mga inchik ngayon, mga kababayan? Kasi sabi ni Senator Amy ito Ang kakampi sa mga Amerikano kahit napipikon tayo sa inject dahil wala naman tayong kaaway. Wala tayong kaaway, pero wala talaga tayong kaaway. Tayo nga ang inaaway. Diba? Hindi, literally, mga kababayan ko. Diba? Literally, mga kababayan ko. Tapatan tayo. Wala talaga tayong kaaway. Ang meron lang, tayo ay inaaway. Tama ba ako, mga kapatid? Wala naman talaga tayong permanenteng kaaway Kasi ang Pilipinas kaibigan ng lahat. Mga kababayan ko. Kanino nga tayo kakampi? Kung tayo ang inaaway, mga kababayan ko. Diba? Mga kababayan?
Hindi, alam nyo pala napipikon tayo sa mga tsekwa. Diba? Alam nyo napipikon tayo sa mga tsekwa dahil binabomba tayo ng tubig, pinapalis tayo sa sarili nating karagatan. Diba? Pinapalayas yung mga fisherman natin sa ating sariling EEZ. Imagine nyo yan mga kababayan ko. Tayo ang inaaway, hindi tayo ang nang-aaway. Tama ka doon. Ngayon, ang problema nito, kung inaaway tayo ng China, kanino tayo lalapit? Tama rin po kayo doon. Hindi rin po handa ang Pilipinas makipaggera. Because walang kakayanan ng Pilipinas so sumabak sa isang gera. Ang tanong nito mga kababayan ko, tayo ang ginugulpi dito. Ano, tatayo na lang tayo ng ganyan? Habang sinusuntok-suntok tayo ng mga tsekwa? Diba? Mga kababayan ko, sabi dito ni Mara David, gumanda ang Pilipinas nung si Duterte ang nakaupo. Ngayon, pumangit ulit ang Pilipinas dahil tamba ang pamumuno. Gumanda ang Pilipinas? Mama Mary Ann, David, gusto mo sagutin kita dyan? Before ako ituloy ito? Sagutin ko po yan. Gusto niyo po? Kung tatanungin niyo, gumanda ang Pilipinas nung naupo si Duterte? Tatanungin kita, yung question na yan, kaya ko sagutin. Eto yan, gusto mo malaman? Kung gumanda ang Pilipinas, ba't nabaon tayo ng 13 trillion sa China? Gumanda ba Pilipinas? Huwag niyong lokohin yung sarili niyo sa infrastructure. Tandaan ninyo, part yan ng PPP, hindi yan part ng gobyerno. Part ng gobyerno dyan, mag-build tayo. Kumbaga parang MOA signing lang yan. Kunyari, programa ni Duterte, gumasos ng gobyerno. Huwag niyong lokohin sarili ninyo. Yung mga skyway na nakikita nyo dyan, part yan ng PPP, Private-Public Partnership. Na ginawang PPP noon, na ginawang build ngayon ni Duterte. Mga kababayan ko, gobyerno ba gumasos sa mga skyway na yan? Sagutin kita, Ma'am Mary Ann David. Alam ko po paano sagutin yan. Biruin mo 30 years sa pribadong kumpanya yan bago mapunta sa Pilipinas. Huwag nyo nga lokohin yung sarili ninyo na gumanda ang Pilipinas nung naupo si Duterte. Mahigit 30,000 na namatay na Pilipino. Oo, gumanda ang industriya ng purinarya, gumanda ang industriya ng mga sementeryo, dumami rin ng industriya pagdating ng mga libingan. Sasabihan nyo, naupo si Marcos, pumangit ang Pilipinas. Paano yung masasabing pumangit ang Pilipinas? Nagawa ba ni Duterte, nagawa ni Bongbong Marcos ngayon? Na 4.6 ang ating GDP? Bumaba pa ng 4.3? Di ba? Marcos ang gumawa noon, hindi Duterte. Kung si Duterte, mga kababayan ko, nasan yung 7 pesos na pangako niya? Wala. Pag tinanong mo kay Duterte yan, sabihan ka pa ng ugok nun. Kaya nga nababadrip ako kay Duterte. Kasi bakit? If we are talking about the infrastructure ng Duterte administration, lahat niyan kasinungalingan. Mga kababayan ko, yung mga mayayaman pa rin ang nakinabang dyan. Sabihin niyo magumanda? Hindi gumanda Pilipinas, pasensya na mama, kinokorek lang kita. Hindi, pinokorek lang kita. Baka sabihin mo sa akin, masyado kinorek kita. Ano ba ang nagawa ng Duterte administration na alam mo? Sige nga. Bigyan kita ng ideya. Example, gentleman's agreement. Tama yun, di ba? Ang ganda. Sino napahamak? Di Pilipinas. Hindi nga binenta ni Duterte ang Pilipinas. Yung isla natin, sinanlaan niya lang talaga. Huwag nyo nga kami lokohin. Huwag kayong magpabulag sa mga... build ni Duterte. Punta ka sa Manila Bay. Kahit anong pagpapaganda natin dyan, hindi tinuloy. Bakit? Mga kababayan ko, may kulang. Props lang ni Duterte din yun. Real talk tayo. Diba? Kaya nga tignan mo, kahit ang sagot ni Senator Amy Marcos, mga kababayan ko, kakaiba na. Diba? Ulitin natin.
Kung kakampi sa mga Amerikano kahit napipikon tayo sa incheck dahil wala naman tayong kaaway eh. At hindi tayo mga handa makipag-away. Di ba? Imagine ninyo. Even sa, kahit wag nyo awayin si Senator Amy Marcos, tama yung sinasabi niya. Mga kababayan ko. Tama yung sinasabi niya. Pero ang tanong ko dito, saan tayo kakampesin? Kakampi ba tayo sa China? Para ano? Para maging maliit din ang tingin sa atin ng Amerika? Huwag tayong kakampi sa Amerika dahil magagalit sa atin ng China. Saan tayo lulugar? Kaya ba natin mag-stand alone without China, without America? Hindi. Aminin natin to sa hindi, mga kababayan ko. Tapatin natin ang ating sarili. Huwag tayo magbulag-bulagan dito. Mga kapatid, hindi tayo makakagalaw at hindi natin kayang bakbakan yung China na yan without America in Japan. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Hindi natin kayang bakbakan yung mga yan. Mahirap bang aminin? Mahirap bang sagutin? Kaya tayo lalapit. Mag-stand alone tayo. Habang binubugbog tayo ng mga Chino, binubugbog tayo ng mga Chekwanen sa sarili nating karagatan. Hindi tayo mga handa makipag-away. Talaga. Hindi talaga tayo handang makipag-away. Kaya nga mga kababayan ko, tama yung sinasabi ni Senator Amy doon. Hindi talaga tayo handang makipag-away. Kaya nga tayo inaaway kasi alam nilang hindi tayo handa. Magandang gabi, si Glenn. Munting tinig, kamusta kapatid? Shoutout. Oy, yakapin nyo yan ha. Hawak niya ng buong buhay nyo. Di ba mga kababayan ko? Kaya kasi sinasabi ni Senator Amy na ganyan, mga kababayan ko, hindi tayo handa makipag-away kasi wala naman talaga tayo bubuga as of now. Sabi ko nga sa inyo, explain ko sa inyo, even baril natin, even bala natin, even tangke natin, even yung mga eroplano natin na pinaglumaan ng US, mga kababayan ko, na nagretiro sa kanila, pinakikinabangan lang natin. Di ba? Imagine niyo yun. In-explain ko sa inyo yan kahapon. Hindi talaga tayo handa makipag-away. Dahil kung makikipag-away tayo, talo tayo. Yung ginagawa ni PBBM na makikipag-usap doon sa mga bansa na yan, doon sa dalawang bansa na yan, mga kababayan ko, ang tatapatin ko, it's sad to say, humahanap tayo ng padrino. No? Padrino na si Uncle Joe at padrino na si Yamashita. Gets me point ko? Kasi kailangan natin sila. Sila yung meron eh. Sila yung merong gamit. Sila yung merong missile. Tayo yung wala. Tayo kasi yung makakawawa kung sakaling atakihin tayo niyan. Mga kababayan ko. Tama yung sinasabi ni Senator Amy. 'Di ba? Na wala tayong laban. Wala talaga tayong laban. 'Di ba? Hindi rin tayo handa makipag-away. Pero ang tanong ko, kanino tayo kakampi? Kung ako presidente, kakampi ako doon sa superpower na bansa, which is America. Kasi kung ipipilit nyo, Maharlika, Senator Amy, Harry Roque, Duterte, na gawin ni Pangulong Bongbong Marcos yung paghalik ni Duterte sa puwet ng China, hindi gagawin ni Presidente Bongbong Marcos yon. Mga kababayan ko, hindi gagawin ni Presidente Bongbong Marcos yon. Natularan yung ginawang kapalpakan ni Rodrigo Duterte. Gets? Gets nyo punto ko? O, tuloy. Bukod naman sa issue sa West Philippine Sea, nangako rin ng Amerika at Japan na susuportahan ng sektor ng infrastruktura at digital connectivity sa Pilipinas. Well, maganda yan. Mga kababayan ko. Kung ibibigay nyo sa amin yan. O, tulungan nyo kami dyan. Maraming Pilipino makikinabang. Napagkasunduan din ang pagkakaroon ng pagsasari ng mga Pinoy sa semiconductor at energy industry, maging ang pagpasok ng Pilipinas sa Mineral Security Partnership Forum. Magiging host din ang Pilipinas sa ika-6 na Indo-Pacific Business Forum kung saan higit 500 senior business executives at government officials ang inaasahang dadalo. Ito, yung sinasabi dito mga kababayan ko, bonus na lang to ng trip ni Pangulong Bongbong Marcos dun sa mga kababayan ko. Ito mga sinasabi dito, bonus na to. Doon sa paglipad ni Pangulong Bongbong Marcos sa US kasama para makipagpulong sa Japan at Amerika. Bonus trip na lang to, yung mga palabas na ganyan.
Pero ang main course talaga ng pinagmitingan nila is paano itutumba itong sorry for my bad words, no. Paano itutumba nitong tatlong bansa na to ang China. Paano ko nasabi? Imagine niyo ito imagine niyo to. Imagine niyo to. Paano ko nasabi? Ito kasi yan mga kababayan. Gusto ko makita niyo to, mga kapatid. Ito. Ito, malaking problema kasi talaga to Napakalaking problema nito. Kung iisipin natin, no? Kung iisipin natin, napakalaking problema nito. Ay, sorry. Ay, ito nako, mali ako. Ay, malalong mali. Ayan. Ito kasi malaking problema to, mga kababayan ko, ha. Napakalaking problema nito, mga kapatid. Ayan. Lagyan natin dito. Ayan. Okay. Kita ko na. Napakalaking problema kasi nito. Imagine niyo to. Gusto ko pakita sa inyo to, mga kababayan ko. Para maunawaan natin lahat. Kasi, I'm very excited na ipakita ito. Ayan. Okay. Gusto niyo makita kung bakit, mga kababayan ko? Gusto niyo makita, di ba? Let me give you an example, mga kapatid. Tingnan niyo itong arrow. Ito ang China. Ito ang China sa ibabaw. Ito, tingnan mo yung arrow. Ito ang China. Ang kiniklaim nilang lupa, ang kiniklaim nilang dagat, ito, mga kababayan ko. Etong buo na to. Oops, sige lang. Etong buo na to, mga kapatid. Imagine ninyo, ito yung base ng China, na ginawa nilang paliparan. Na ginawa nila ng runway. Mga kababayan ko. Ito yung Spratly para malaman ninyo. Kahit ang Spratly, may mga nakatira pa rin dyan, mga kababayan ko. Ganyang katindi ang kinuha sa atin ng China. Mga kapatid, paano ko nasabi sa inyo na napakadelikado natin? Ito yung ginawang runway nila, mga kababayan ko. Ito, tinayuan nila ng infrastructure. Di ka lang kita dito Tinayuan nila ng infrastructure. Ilang kilometers lang to, ilang nautical miles lang to sa bansa natin. Imagine that, mga kababayan. Ba't ko nasabi? Ilang nautical miles lang yan, mga kababayan ko, to Puerto Princesa, Palawan. Do you think pag nagpaulan ng missile yan, hindi tayo tatamaan? Mga kababayan ko? Tandaan nyo, ang China, iba ugali niyan. Halang yan. Mga kapatid. You know what's the reason? Imagine ninyo. Simula nung pinalayas ni Duterte lahat ng Amerikano sa Pilipinas, saka nagtayo ng base militar ang China, mga kababayan. Diba? Saka nagtayo ng base militar ang China. Tama? Nung nagtayo sila ng base militar dito, okay, wala tayong pakialam, pero imagine ninyo, ang Japan, pati ang Amerika, asan na ba? United States, ayan, asan na ba? Wala United States sa atin dito. Ang layo kasi nila pati ang United States, mga kababayan ko, nangamba. Mga kapatid, ganun nangamba para sa Pilipinas. Bakit? Tayo ang mawawalan dito. Tayo ang makakawawa dito kung sakasakali. Kaya mag-isip-isip po kayo, mga kababayan. Okay? Hindi natin kailangan na makipagtalo o makipagtalo kung ano tayo kakampi ngayon. Basta ang mahalaga ngayon para sa atin, para sa taong bayan, ma-safety ni Pangulong Bongbong Marcos yung ari-arian natin. Hindi katulad ni Duterte na, di ba? Xi Jinping, I'm here. I'm ready to kiss your puwet, Xi Jinping. Di tayo ganun, mga kababayan. Maraming salamat po for super chat, Mami Vicky. Thank you po sa inyo, ma'am. Sabi ni Mami Vicky dito, hala, mukhang may dermaten si Digong. Sabi naman tintinig dito. Yan ang hindi maintindihan ng mga taga-kabilang kubol.
kukubol ng mga taga-tralala. Kasi kaalyado ni Duterte. Choice color. Hindi kasi sinasabi ko sa inyo, si Senator Amy, ayaw niya, sabi niya magtiwala sa puti. 'Di ba? Sabi naman ni Duterte, sabi naman ni wag din magtiwala daw sa sabi naman sabi ni Senator Amy, alam daw napipikon tayo sa incheck. Kung alam niyo palang napipikon kami sa mga incheck, dapat pala ginawa niyo na noon pa yan. Sinolusyonan ninyo. 'Di ba? Yung long-term solution. Kasi sa akin dito, panalo tayo sa arbitral eh. Panalo tayo sa lahat ng laban eh. Panalo tayo doon. Atin yan. 'Di ba? Tayo ang hindi naman totally sa atin. Pag pasok sa ating exclusive economic zone natin 'yan. Mga kababayan ko, na kailangan lang natin ilaban. Sa makatuwid ang punto ko dito, mga kababayan ko, walang bayag yan si Duterte at puro takot 'yan. 'Di ba? Hindi naman usapin dito na kailangan pumanig ako dito sa Japan. Kailangan pumanig ako dito sa Amerika para matakot to. Hindi mga kababayan ko. Alam nyo ang pwedeng gawin at pwedeng gawin ng Amerika at Japan if ever na lumusob o manggulo pa yung China. Mga kababayan ko. Tandaan nyo to. Hindi makikipaggera ang China. Bakit? Anong rason? Mga kababayan ko. Bakit hindi makikipaggera yan? Mga kababayan ko, malaki mawawala sa kanilang bansa. Mga kapatid. Kaya mas maganda na yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na for the meantime, pansamantagal, mga kababayan ko, dumikit muna tayo sa Amerika. Nang sa ganun, meron tayong protection. Hindi yung puro tapang. Di ba? Wala namang walaon. Hindi yung puro tapang lang ilalabas natin. Mga kababayan ko. Hindi yung puro tapang lang. Di ba? Pero walang bayag. Kaya lahat ng mga umattend doon sa Tagum, sa Maisog Rally, tapos pag sumigaw kayo na Pilipinas is not for sale, punyeta kayo, magsipaglusob kayo sa China ngayon. Bibigyan kayo ng armas ni Bato de la Rosa, kayo sumugod doon. Secondary na lang yung economic reason eh. Hindi yan secondary, ang pinaka main course na pinuntahan ni President Bongbong Marcos doon is paano makakapagbigay ng tulong kumuha si Pangulong Bongbong Marcos ng assurance na tutulong tong mga to, mga kababayan ko. Ganon yung kanyang gustong palabasin dito. Hindi siya katulad ni Duterte na kumuha ng assurance for 6 years only. Na pagtapos ng termino niya, pwede nyo na ulit bombahin ng tubig yung Pilipino. Gets yung punto ko doon, mga kababayan ko? Hopefully, sana nakuha nyo yung point of view ko doon. Hindi ko lang mabanata ng diretsuhan pero gusto ko na paunti-unti lang Baka sabihin naman ng mga dati kong kasama, wala akong utang na loob. Sa utang na loob din, dami namamatay niya sa utang na loob niyan. Di ba? Kaya pag nagkaroon kayo ng kaibigan, mga kababayan ko, huwag kayong kukuha na may utang na loob. Ha, mga kababayan? Kababayan ko, bilisan na lang din natin. Ito matindi mga kababayan ko, bagong panghaharas ng China sa Pilipinas. Abay, umabot na ng Pangasinan. Abay, napakagaling talaga ng mga kaalyado ni Duterte Biruin mo, pati ba Pangasinan, yung ating karagatan doon sa Baho de Masinloc? Isa ba yan sa mga nakakontrata sa Gentleman's Agreement? Panoorin natin to mga kababayan ko. Panibagong pangaharas ng China, binuntutan ng isang barko nila ang mga barko ng Pilipinas na magsasaliksik sa hilaga ng Baho de Masinloc. Hinabol po ng China Coast Guard vessel ang mga barko natin kahit malapit na sa Pangasinan. Nakatutok si Mac Gonzales. Abay, matindi to mga kababayan Kasama ba to sa Ito, I'm calling the attention doon sa mga vloggers, no? Kasama ba to sa Gentleman's Agreement ni Duterte? Kasama ba to sa Gentleman's Agreement ni Digong? Abay, kung kasama to sa Gentleman's Agreement, pati Pangasinan pala. Gusto nang kunin ng China, mga kababayan ko. Mga kapatid, no? Gusto ko, Diyos ko. Panoorin natin.
Ang pulang marka sa mapang ito ay lugar sa hilaga ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, kung saan magsasagawa ng hydrographic research ang BRP Hydrographer Ventura, survey vessel ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Naka-escort sa barko ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ginagawa ang hydrographic survey para masukat ang ilalim ng dagat. Pero kaninang madaling araw, habang papunta roon ang mga barko ng Pilipinas, sinalubong at hinarap Uy, grabe oh. Biruin mo, pasok na pasok sa atin. Konti na lang mga kababayan ko. Konting-konti na lang. Pasok na talaga sa Pilipinas. sila ng isang barko ng China Coast Guard. Ang distansya ng mga barko batay sa mapa, 35 nautical miles lang mula sa baybayin ng Pangasinan. Ayan. 35 nautical miles sa baybayin ng Pangasinan. Check natin. Ito. Ayan. Dali, di ba? O, yan, Pangasinan. Ano to? Ito yung Scarborough Shoal. Ayan, yan Scarborough Shoal. Para makita nyo mga kababayan ko ha. Ito yan. So sa makatuwid mga kababayan ko, yung araw, ito yung binabaybay nung ating mga pagdating ng aluminos eh. Aluminos ito. Ito, aluminos oh. Binabaybay nung ating Coast Guard. So ngayon, ang dating nito, ito yung Bajo de Masinloc. Ito lang siya oh. Ganyan lang kalapit mga kababayan oh. Kita ninyo? Ganyan lang kalapit. Mga kapatid. So sa makatuwid, mga kababayan ko, pasok na pasok sa ating exclusive economic zone. Ang masakit pa nito, mga kababayan ko, sumagad pa sila dito sa point na to. Ito na dipa nila. Nun. Nung hinaharang na sila dito. Sa paliwanag tuloy natin. No? Pasok ito sa ating exclusive economic zone. 8 oras na nakahinto ang mga barko. China is clearly sending a message that, and it may be that in the wake of the other things that have been happening, including this trilateral summit, that China is being especially aggressive and making the point that it believes in its 9-dash line claim. Ayun. 9-9 claim. So, ibig sabihin, pati pala archipelago ng Pilipinas, kukunin na ng China. Grabe, oh. Karoon nyo. Maglayag muli patungo sa research area ang mga barko ng NAMRIA at PCG, bandang alas 10 ng umaga kanina, sinundan pa rin sila ng barko ng China. Ayon sa International Advocacy Group na Sealight, matapos i-anunsyo ng NAMRIA ang gagawing hydrographic survey, 2 China Coast Guard at 10 Chinese Maritime Militia ships ang namonitor nila sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Matindi-tindi to. Kasama ba sa gentleman's agreement to? Mga kababayan ko? Baka kasama sa gentleman's agreement to, ha? O, kita nyo na yung epekto ng gentleman's agreement sa atin? Hindi, example lang. O, ayan o. Imagine ninyo. Ito na yung pinapasok nila, o. Ito lang. Yan lang part na yan ang pinapasok nila. Putya, imagine ninyo, nasa exclusive economic zone natin to. Mga kababayan ko. Pag-aari natin to sa EEZ natin hanggang dito sa loob ng teritoryo natin binabastos tayo. Ito yung part na yun kung saan tayo hinahabol ng China. Kung saan tayo binabastos ng China mga kababayan. Di ba? Kasama ba yun sa gentleman's agreement, Mr. Duterte? Baka kasama to ha. Para trivia lang din, para malaman ninyo. Ayan mga kababayan ko. Ito ang Scarborough Shoal. Yan ang Scarborough. Makikita niyo yan? Yung kulay itim niyan, Scarborough yan. Ito yung nilalagyan nila ng lambat. Yung net. Ito yon. Para sa mga di nakakaalam, ito po yun. Yan po yung bukana ng Scarborough Shoal para makapasok ka dito. Dahil wala kang papasukan dyan sa Scarborough Shoal, kundi dito ka lang dadaan mga kababayan ko. Dyan. Yan sa bukana na yan. Kinukuha rin ng China yan mga kababayan ko. Yan ang matindi. Diba? Ito, sa China na to. Yan. Ito, pag-aari ng China talaga yan. Ito lang ang sa atin, Imagine niyo ito lang ang sa atin dito. Yan. Spratly, Third Bank, Union Banks. Yan lang ang sa atin dyan. Biruin mo, hinahabol na tayo sarili natin dagat. Nakakaya, di ba? Wala tayong pansalag. Had wondered if it was part of a normal rotation, but it's an unusually heavy rotation. Natural talaga, heavy rotation na ginagawa nila. Actually, trespassing na nga para sa akin yun eh. Hindi sa akin lang ha. Trespassing na para sa akin yun.
Pumapasok sila. Pumapasok sila sa sarili nating teritoryo. No? Tapos tayong mga Pilipino, wala tayong magawa. Bakit mga kababayan ko? Even our Coast Guard nag-aantay ng kumanyan kung babakbakan ba nila yung mga punyetang barko ng China na yan. Eh yung ginagawa nga ng China ngayon tahasang pambabastos na sa atin tahasang panggigipit na sa atin to. Sa sarili nating soberenya. 'Di ba? Ang usapan kasi dito, we are fighting for our sovereignty right now dahil binabastos tayo ng mga Chekwa na yan. Even Senator Amy Marcos said, napipikon talaga tayo sa China. Ako, napipikon ako. Bakit? Mga kababayan ko, hindi tayo gumapalag sa mga yan 'Di ba? Ang ginagawa, kailangan natin makisama, kailangan natin ito kasi wala tayong ibubuga sa mga yan. Mahina yung bansa natin ngayon. Kaya kailangan natin magpalakas. 'Di ba? Ikaw na pinasok ka sa sarili mong exclusive economic zone, hinabol ka, nakakabastos, 'di ba? Saka makita, sabihin mo totoo. Totoo naman ako. 'Di ba? Saka makita sarili nating barko, putya hinabol tayo ng China. Sinarangan tayo sa rin natin lugar. Di ba? Ganyang katindi yung ginawa ni Duterte. Even Pangasinan. Imagine ninyo, mga kababayan ko, ang sakit nito Ito ang Pangasinan, no? Ito ang Pangasinan, ito ang Aluminos. Nakikita ninyo, dito hinabol yung barko natin. Mga kababayan, dito sa sarili natin bakuran. Ang layo ng China, tignan nyo yung layo ng China. Di ba? Pumasok sila dito, wala tayong nagawa. Bakit mga kababayan ko? Bakit tayo ginaganito ng China ngayon? Bakit? May gentleman's agreement. Diba? Ngayon, napapaisip tuloy ako. Baka kasama yung Pangasinan sa Sinanlamo, ha? Baka mamaya nito, mamukat-mukat namin kasama palang buong Pilipinas sa Sinanlamo. Diba? Because ang claimant ng China, mga kababayan ko, lumala. 9-9 line. Pag sinabi natin 9-9 line, sapul na po dito, pati Metro Manila. Oh, totoo na yan. Mga kababayan ko, sapul na po nito, pati Metro Manila. Tuloy. Nang magsagawa rin ng survey ang Vietnam sa mga teritoryong pinag-aagawan nila ng China, ilang beses nang haras ang China at sinubukang gupitin ang kable ng kanilang equipment. If indeed the China decides that this hydrographic survey is a threat to their sovereign claims within the 9 line, then they could and have in the past shown the capacity to get pretty aggressive with these things. Talaga magiging agresibo ang China ngayon. Kasi unang-una sila ang mawawalan dito. Di ba? Sila una-una mawawalan Paano ko nasabing sila una-unang mawawalan? Mga kababayan ko. Di ba? Pagtutulong-tulungan sila. Dapat ito mga kababayan ko, meron talagang makatapatan China. Kasi hanggat walang tatapat sa China, walang tatapat sila. Ang tingin nila sa sarili nila mga kababayan ko, we are the superpower. Subukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang PCG at ng BRIA. Huwag magbibigay yan. Pero dito ako nalungkot Imagine niyo. Ayan Sarili nating bakuran. Niloloko tayo. Sarili nating easy. Ginaganyan tayo. Ano yan sa Aluminos, sa Pangasinan, sa malapit na Bulinaw. Dulong-dulo kasi ito Kaya kung mapapansin nyo yung part na to, mga kababayan ko dito. Ito lang. Ang sakit, di ba? Napakalapit sa bansa natin. Imagine nyo nga yan. Grabe. Isko. Kalungkot. Kahit yung pinag-aagawan natin, para malaman nyo, yung Scarborough Shoal. Ayan ang Scarborough, ha? Ayan, Scarborough Shoal. Para malaman ninyo, yan ang ating pag-aari natin yan. Hanggang dyan, mga kababayan ko, pag bumaba pa tayo dito, andito naman yung ating mga eto mga kababayan ko. Leslie Bank, sa atin din yan. Part natin yan. Ito mga kababayan ko, Seahorse Shoal. Sa atin din yan mga kababayan ko. Mga maliliit na isla, kasama yan.
Yan, Wood Bank. Para malaman nyo yung pag-aari natin, mga kababayan ko. Mga kapatid, kung ano yung tinatayuan nila. Spratly Island, mga kababayan ko. Ayan ang Spratly, oh. Ayan ang Spratly Island, mga kapatid. Oh, ang dami. Ayan, oh. May mga... Ayan, para makita ninyo, oh. Meron pa rin mga nagtatayo ng mga bahay dyan. Para makita ninyo, even dito, sa Spratly, ayan, oh. Itong sa Nashan Island. Ayan, no. Para malaman ninyo, kitang-kita natin yan. Meron tayong presensya dyan at meron pa rin mga naninirahan dyan. Oh. Para malaman nyo lang. Oh, meron pa dito mga kababayan ko. Ito po. Oh. Para malaman nyo ano yung mga inaangkin ng China ng pag-aari natin. Oh, Dian Reef. Oh, ito pa. Oh, itong Hamson Reef. Oh, ano pa? Ito pa. Pati itong Peach Reef, mga kababayan ko. Pag-aari natin yung mga gagandang lupa na yan. Mga kapatid, oh. Para malaman nyo, ayan na, oh. Andyan din ang hanapin natin yung ating BRP Sierra Madre. Para malaman nyo. O, itong Dixon Reef, o, sa atin din yan, mga kababayan ko. Napakarami natin magagandang pulo-pulo, mga kababayan ko. O, ayan, para malaman ninyo. O, ayan naman yung Livok Reef. O, ayan, para malaman ninyo. Diyos ko. Gusto ko ipaalam sa inyo yan. O, ano to? Itong Hope's Reef. Diba? Napakaraming yaman dagat natin dyan na nawawala sa atin. Napakarami natin pulo-pulo ditong isla, mga kapatid. Kung tutuusin. Atin yan. Dahil na to. Sincove Island. Nang ano to? Ito na ba yung Imagine niyo yan. Ang dami natin pag-aari. Mga kapatid. Na talagang sa atin. Diyos ko po. Tapos kinakamkam lang ng China. Kinakamkam lang sa atin. Ang dami dito. Ito sa Thomas Shoal na to. Napakarami, Diyos ko. Kung iisipin natin, pag-aari natin yung mga yan, tayo ang nawawalan. Tayo ang ninanakawan ng mga to. Ito na ba yung nahanap ko yung base ng China eh. Yung ginawang base militar ng China eh. Para makita ninyo. Ito sa atin to. T2 Island. Ito pag-aari natin yan. Malapit sa Russell Reef. Ito yung binupuntahan ng mga senador. Puro Pilipino nakatira dyan. Para malaman nyo lang. Diba? Ito yung binababa, may paliparan tayo dito. Diba? Ito gusto ko ipakita sa inyo. Nahanap ko yung base militar base ng China eh. Konting dipa na lang yun, alam ko eh. Tanaw na dito eh. Nasa tayo mga kababayan ko, at least alam niyo yung pag-aari natin. Diba? Always remember, malayo ang China, kinakamkin nilang nito because tinawag natin South China Sea.